Itong isa sa ano isa sa technique na para kung bawa gusto nating magpaugat ng mabilisan sa ating mga gulay, itong ganito. Ilalagay natin sa isang garapon na may takip at napakabilis niya na umugat. Mabilis. Kaya nga pala ako may naalaala, no? Yung kasi ako may napanood dati na yung dalawang mayaman, yung dalawang mag-asawa na sila kayo nakaranas ka ng ng dati ng paghihirap sa buhay. Tapos sa kanilang paghihirap na yun, sila nagtulong silang dalawa hanggang sa ngayon umasenso lang kailang buhay. Pero mo ay sila ini-interview, nadula sa kailang dila, alam mo, kinikita nila sa isang ay halos halos kulang-kulang na 1,000,000. Hindi naman lagi na buwan kumikita sila ng ganyan. Pero halos kumikita sila ng halos kulang-kulang 1,000,000,000. Pero mo gaano kalaki na kinikita, Pero titingnan mo, titingnan mo sa isang buwan yun, sa isang buwan. Ipagpalagay ng halimbawa, makalwahan sila ay kumikita ng ganyan. Di ba, sa loob ng isang taon, ay kumikita sila ng 6 na beses na kumikita ng ganyan, kulang-kulang 1,000,000 ang kailang kinikita. Di ibig sabihin, ang total na kinikita nila sa isang taon ay ipagpalagay natin kumikita sila ng mga 5,000,000. Wag na nga 1,000,000. 5,000,000 kasi pero ngayon yung kailang pera lagi nauubos dahil gawa kasi pagka sila kumikita lagi silang yung katulad ng isang ko pinakita nila, talagang pinaganda talaga nila, ginasusan talaga nila ng ganon. Kaya nangyayari kahit kumikita lang ng malaki, para parang pating walang pera kasi wala, ubos na tapos ang sabi nila susunod naman ang pagkita nila ulit ng ito naman ang ipapagawa nila. Makita niyo yun, laging ubos ang pera. Di wala silang wala silang kaibahan sa kumikita lang ng kaunti. Dahil kasi yung kaunti lang kinikita sa isang buwan. Halimbawa, sila yung kailang kinikita sapat ng pang-araw-araw, kailang kinikita. Ngayon, di ubos na. Mamaya naman, mag-aantay na naman ng isang buwan. Tapos ubos na naman kasi wala yung dalawang matandang yun na sila kumikita ng kulang-kulang 1,000,000 lagi ring ubos. Kaya kahit sila mayaman na hindi nila kahit sila mga milyonaryo na, mga milyonaryo na sila, hindi nila maramdaman na siya ay milyonaryo. Wala rin kakaya rin yan na yung isang kakilala namin na malaki rin ang kinikita na yun. Napakalaki ng kanyang kinikita, kaso nga lamang ay sa laki ng kanyang kinikita kasi ay 2 weeks ang kikita ng pera ay palibasa naging niya yung sasakyan. Naging parang habit niya na basta siya may pera, bumili ng sasakyan. Kaya naman siya nakakarami ng sasakyan. Ngayon, di wala na naman silang pera. Ganyan. Tapos ngayon, yung isa rin na-interview din na isa, malaki na kanyang negosyo. Napakalaki na rin ng kanyang kinikita. Tapos ngayon, ang ginagawa naman niya, meron naman siyang bago na pinaplano na kuha na isa pang negosyo. Kaya yung kanya, nag-aantay pa rin siya ng ng pera. Kaya naman, kung yun hihinga mo siya ng tulong, hihinga mo ng tulong. Wala talaga itutulong sa iyo yan. Kasi nga, kaya paano ka makakatulong sa kaya yan? Makakatulong. Ay paano yung kanyang pera lahat, di hindi pa nga niya kikitain ni nakakakuha na sa bubuksan na yan bagong negosyo. Ganyan kasi minsan na nangyayari, kaya minsan tayo sa pagtulong natin sa kapwa, kahit tayo mayaman, hindi natin makatulong sa sa kapwa. Kasi ang ating kasing mga pangarap sa buhay, lagi nagiging unlimited.
Ay katulad na yung dalawa, sila na may mga matatanda na. Kailan pa sila ng ano? Kaya kita mo yung ano, yung ganyan kasi ang misa ng ano ng mga ng ano ng kayamanan. Yung akala mo pag ikaw ay mayaman na, ikaw ay sabi mo, pahinga na, o relax ka na lang. Hindi. Kasi ang tao kasi habang dumarami ang pera, lalo ka nagugutom sa pera. Ngayon kasi ang ano ng pera, patama ba ikaw ay dumami ang pera, ikaw ay maraming naiisip. Meron nga ako na kilala na ganun eh. Dahil halimbawa ay, pareho silang dalawang mag-asawang nagtatrabaho. Tapos na umpisahan kasi na mag-ano siya ng ano, yung mga negosyo. Ay di kumikita na yung kanyang mga negosyo, kumikita. Tapos bukod pa yung mga online niya, nakawan. Di halos doble-doble na. Alam mo anong nangyari? Para lagi silang walang pera. Paano kasi pagkakapera nila, ang ginagawa nila, naka-invest. Lagi na lang na-invest. Basta magkapera, invest. Yung kanyang asawa, yung kanyang kinikita, invest. Tapos yung kinikita niya, invest. Kapag yung kanyang isang negosyo, kumita rin, invest uli. Ngayon, pag ikay humingi ng tulong doon, wala ka talaga mahingi ng tulong. Wala ka mahingi ng tulong. Paano ka lahat kasi puro mga naka-invest? Paano ka may, siyempre, totoo naman, sasabi na wala akong maitulong sa iyo. Kasi wala, yung pera na yan, wala na, na-invest na kasi. Ganyan kasi yung nangyayari. Kaya minsan kahit tayo mayaman na, hindi natin makita na tayo mayaman na, kasi ang mga pera na kuha. Ngayon kapag may humihingi ng tulong, hindi na rin natin matulungan. Ay paano kasi ganyan lahat ng ating mga pera ay lagi na may pagkakapuntahan. Ngayon, hindi na kahit tayo kuha, hindi talaga tayo magiging masaya sa buhay. Kaya nga sinasabi, pag ako magsusumikap ako, para ako yumaman, para ako maging masaya. Ay hindi, kahit ikaw yung mayaman, hindi ka pa rin magiging masaya. Kasi ganyan kasi ang ng pera, yung kinang ng pera. Unang-una, yung pera kasi kapag ikaw ang iyong paningin nasilaw, ay lagi mo nang gugusto dumami yung pera. Hanggang sa ikaw lagi, ang pera mo laging ubos. Dahil kasi lahat din puro mga nasa invest, nasa negosyo, nasa property. Kasi pagkakabili ka ng pera mo tutubo ka, bili ka ng property. Kasi kumita na naman yung property na, bibili mo ng property. Kaya laging ubos. Kaya ngayon, kapag kami nahingi ng tulong sa ating kuwan, hindi tayo makatulong at hindi na rin tayo naman gustong tumulong. Dahil kasi meron tayo naman mga pinaplano na bilhin na property. Ganyan na nangyayari. Kita ninyo minsan halimbawa, si mayaman ngayon, naisipan niya pumasok sa politika para makatulong sa kapwa. Si mayaman na kung titingnan mo kanyang milyon-milyon na kanyang pera. Pero kita nyo pagka sinapasok sa nakita ngayon niya, yung kaba ng yaman, na marami palang pera doon. Pero kita mo natutokso pa rin siya na doon. Ganyan kasi yung pera. Kung titingnan mo mayaman na siya, milyon-milyon na nga kanyang pera eh. Pero bakit siya natutokso pa rin? Yan kasi ang kinang ng pera. Kaya minsan ang akala natin yung kapag tayo sabi mabubusog tayo, mas pa nga yung sa pera, yung kapag kasalit para kilalong magugutom sa pera. Pero ang totoo, dyan sa kayamanan na yan, na maraming pinapangarap ng tao, wala naman diyan ang tunay na kasiyahan. Dahil, kung susumahin mo, yung lahat ng mga yung mga naging bilyonaryo sa Amerika, na katulad yung isa, naging bilyonaryo, yung siya in-interview, ang sabi niya, ang akala daw niya, kapag talaga ikaw naging mayaman, talaga magiging masaya na sa buhay. Pero totoo, yung nakamit niyan lahat yan, wala pala doon sa kasiyahan. Ang kasiyahan ay nasa baba. Nasa mga taong mga maliliit lamang. At tapos yung ginawa niya, siya namuhay kasama ng mga yun. Doon nakakuha ng mga ang tunay na kasiyahan. Na ganyan. Na halimbawa, ikaw ay mayaman, tapos ang iyong pera ay gagamitin mo sa kanila, sa mga mahihirap, doon ka talaga magiging masaya. Alimitan kasi tayo kapag tayo
yung mayaman na nagiging katwiran kasi natin, ay kita mo kami, kaya ako yung nagsumikap ako, magsumikap rin kayo, kayo anak kayo ng anak ng marami, tapos hindi pala ninyo kayang pag-aralin. Ang hindi natin alam, yung mga mahihirap ay sila kargo natin. Bawa, ikaw ay yumaman, may ikaw mayaman doon sa inyong mga magkakapatid, at ang iyong mga ibang kapatid ay mahirap, yun ikargo mo yung iyong mga kapatid. Ganun yun na kawan. Akala natin yung halimbawa tayo tinulungan tayo ng Diyos na para tayo yumaman. Pagkatapos, hindi naman natin tinutulungan yung mahihirap. Kaya nga sabing, wag na wag kang mamamatay na ikaw yung mayaman na meron kang nakitang mahirap. Tingnan mo, bakit may ganon? Tingnan mo, tingin yung pag-isipan yun. Wag na wag kang mamamatay na marami kang pera na ikaw ay mayaman na mayroon kang nakikitang mahirap. Tamo yung mga yung batas na gayon. Kaya nga tinanan yung nasabi bakit sinabi na mabuti pa ang tao na namatay na halos ang kanyang pera sa mundo ay isang kusing, mas mapalad pa siya kaysa sa tao na namatay na siya ay napakayaman. Dahil ang mga mayayaman ay sila ay maraming tanong, maraming itatanong sa kanila. Alam mo, pagka maraming tanong, ibig sabihin marami kang kasalanan. Pag maraming tanong, ganun yun ang kawang. Katulad ng ikaw ay isang matalino. Pag ikaw ay isang matalino, ay kargo mo yung hindi marunong, yung hindi matalino. Halimbawa, ikaw matuturuan mo yung yung mga hindi masyadong matatalino. Tuturuan mo sila, lalo sa halimbawa, sila nagtatanong, gustong matuto, ay turuan mo sila. At ano naman minsan sa trabaho, halimbawa, ikaw yung pioneer diyan sa trabaho na yan. Ikaw yung marunong, yung pagka may mga bagong pasok, turuan mo sila. Wag mo na, hindi minsan kasi ang iba, kaya hindi tayo magturo, dahil iniisip ko sila, pag natuto mga yan, ay susuwagin ka pa niyan. Hindi naman lahat ganun. Kasi meron talagang ganyan, naranasan ko talaga na, halimbawa, na ako yun bago lamang sa amin, tinuruan ko. Yung una ko dating abroad. Nung nagtagali ako pang sinuwagit, hiniya nga ako, pero okay lang yun. Kasi hindi naman lahat ganyan, dahil kasi meron din naman ako naturuan, nung nagkita kami. Hindi ko akalain na abot-abot ang kanyang pasasalamat hindi ko akalain na gano'n. Kasi gano'n yun. Iba yung kasing kapag kawin naging marunong, yun ikargo mo yung hindi marunong. Turuan mo sila. O ikaw ay mapera, kargo mo yung walang pera. Tulungan mo sila. Tingnan nyo kung halimbawa ikaw ay masipag ka magtanim. Halimbawa ikaw ay nagtanim ng mais Ngayon marami kang tanim ng mais. Ngayon kapag ikaw ay tag-ani na ng mais, at tanong mo, subukan mo ikaw ay mag-ani ng mais. At pag naani mo, magluto ka ng marami. Tawagan mo yung mga kapitbahay, mga kaibigan, mga kamag-anak. At pakainin mo sila ng mais. Tuwang-tuwa sila at ikaw naman ang kasiyahan kapag nakikita mo sila nagkakainan ay napakasaya. Pero subukan mo na ikaw ay tinanim mong mais, anihin mo, pagkatapos magluto ka lang ng para sa iyong sarili. Kakain ka ng mais pero ikaw ay hindi masyadong masaya. Napakasarap kasing kumain ng mais kapag marami kang kasabay. Kita mo pa ikaw ay kakain ng kasi kumain ka na nagsosolo, parang hindi ka masyadong parang masyadong gana, pero tingnan mo pa maraming kasabay. Tama ang kasarap na yung kumain. Ganyan kasi din kapag tayo mapera. Ano ba kayo mapera? Lahat ng pera nyo lang ay sinasarili sa sarili ninyo. Na kuwan, hindi rin kayo magiging masaya sa buhay. Pero halimbawa kayo mapera, tapos nakikita ninyo yung mga kamag-anak na sila yung mga malibalala ako kagaya ko kagaya ko wala. Nakita naman hanggang ngayon, lubog ako sa utang. Hanggang sa wala pa nga sariling bahay. Okay lang kasi wala tayong magagawa, ganyan talaga ang buhay. Siguro ang binigay lang ng Diyos sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ganyan lang ang pamumuhay. Kaya ako pero kung tayo na may maunlad ang buhay, ay lungunin natin yung mga mahihirap. Huwag nating isipin na kami nagsumikap, magsumikap kayo. Ganyan. Tulungan natin yung tungkulin natin. Kaso nga lang, kahit tinulungan tayo ng Diyos, pero binibigyan din tayo ng kalayaan. Binibigyan tayo ng Diyos ng privacy. Halimbawa, ikaw na tao, tinulungan ka na ikaw umunlad, umasis ang buhay mo, naging mayaman ka. Ngayon, anong kargo mo? Ang kargo mo naman ay yung tulungan na mahihirap. Ngayon, nagbago ang isip mo. Ang isip mo naman
Ala, bakit ako tutulong sa mga yan? Ako bago nga ako yumaman ang hirap-hirap ng dinanas ko. Ay, bahala sila, magsumikap sila. Ayon, bagamat naging ganyan ng iyong ikaw ay hinahayaan din ng Diyos. Dahil kasi ang Diyos, binibigyan ka ng privacy na bahala ka sa iyong pag-iisip. Pero ang gusto ng Diyos? Ang gusto ng Diyos, ikaw ay mayaman, tinulungan ka na ikaw ng Diyos na ikaw ay yumaman, ay tulungan mo yung mga mahihirap dahil inikargo. Para bang ikaw ay malakas, pag ikaw ay malakas, kargo mo yung mga mahihina, tulungan mo yung mga mahihina. Pag ikaw ay matalino, tulungan mo yung mga gustong matuto na hindi sila matatalino. Ayun, ikargo mo silang turuan. Pero yung halimbawa, wag yung magiging katwiran mo na, kita mo naman ako nagsunog ng kilay para ako matuto. Ganyan talaga siyempre, di ba napakasaya na ikaw ay may natuturuan. Meron kasing tao naman hindi pare-pareho. Ang mga sa kawan, halimbawa ganito, nagpareho kayong mga estudyante. Meron kasing estudyante na tamad na tamad sila mag-aral, ayaw na mag-aral. Kaya lang sila nag-aaral dahil nga na sila ay pinupwersa na kailang magulang. Ay siyempre wala silang magawa kung tamad sila mag-aral, kailangan nila mag-aral naroon sila sa harap ng ng teacher, tapos hindi naman pumasok kanilang utak yung yung tinuturo kasi nga wala nga silang ganang mag-aral. Pero kung halimbawa na may siya nagtatanong sa iyo at gusto nila rin matuto ng kuwan, ay dahil nga hindi nila makuha yung tinuturo ng teacher, yun katungkulan mo na turuan sila dahil sila nagtatanong sa iyo. Ikaw kasi itulungan ng Diyos na ikaw ay maging matalino. Ngayon, turuan mo sila. Ikaw kahit ganyan sa trabaho, ikaw yung pioneer, at kung may mga bagong pasok na nagtatanong sa iyo, gusto matuturuan ninyo. Kasi darating naman ang araw na yung mga kasama, hindi naman kayo laging magkakasama. Darating ang araw na kayo magkakaiwa-hiwalay. Ay kaya tingnan ninyo yung yung ako ngayon merong karanasan. Ngayon niya bago lang pasok. Tapos nakita ko kasi yung aking experience noon ako'y bago, na ako'y walang kalam-alam. Tapos ngayon nakita ko siya, tinuruan ko siya. Pero wala akong pag-iisip na kuwan, kasi ang iniisip ko baka iti kagaya rin na yung iba kong mga naturuan na ako pa ang binabangga nagtagal. Nung kami nagkita nung matagal ng panahon, ay hindi ko akalain ang haba ng kanyang pasalamat. Abot-abot ang kanyang pasasalamat, lagi pinapaalala na yung nakaraan. Kahit yung iba kong meron akong kaklase na ganun din. Siya pa magagaling sa akin. Kontraktor na. Tapos iabot ang pasalamat sa akin dahil siya yung nag-kontraktor na ngayon. Pero yun kami magkaklase lang sa akin. Lagi siya sa akin nakaagapay. Kaya ganun ang isa natin. Kung tayo naging marunong, ay turuan natin yung mga gustong matuto. Alam ba, nagtatanong sila sa atin, tulungan natin. Tapos kung tayo mayaman, wag nating isipin na, ako'y nagsumikap, Hindi, yan ay tinulungan ka ng Diyos para ikaw masinso at ay kargo mo naman ng iyong kapwa na naghihirap. Tulungan mo sila. Huwag tayong gumaya doon sa mga mayayaman pagkakakita ng pera, bilang garto. Kaya hindi nila maramdaman na sila mayaman, katulad na yung dalawang matanda. Ay mayaman na nga sila, kumikita na nga ng kuwan. Halos buong buwan kumikita sila ng kulang-kulang 1 milyon. Ay tingnan mo nangyayari sa kanila, nagiging para silang mistulang mahirap. Ay paano, yung building naman ako ay okay pa naman. Pero ang ginawa nila pinaganda ng pinaganda, may plano pa, naubos na yung ng pera, may plano pa. Paano pa sila makakatulong sa kapwa? Kasi ang pera nila laging ubos. Ganyan kasi yun. Ang isang halimbawa nga rin niya, yung halimbawa, ito na yung mga mag-iinom na kung sino yung isang may pera, siya ng taya. Ay tayo ang saya-saya nila, tatawa. Kasi yung kanyang kasing pera, pinamamahagi nila doon sa kanyang mga kagrupo niya. Tamo naging masaya siya, naging masaya rin siya. Pero kung yung isang taong yun niya, wala, sinarili lang niya. Kaso nga lang, yung alak kasi bawal naman sa kasi sa amin, bawal ang alak doon sa amin kasi matindi ang kasalanan. Pero sa halip na alak, ayun na lang may pagkain. Pakainin nila yung kanyang mga kawang, kumita siya, pakainin yung kanyang mga kasama. Di naging masaya siya. Masaya rin yung kanyang mga kasama. Iba kasi ang kasiyahan kapag ikaw ay ginamit mo yung iyong nakamit sa ibang kapwa. At tulad din ng ating mga nalalaman, natutunan,
Ganyan. Ayun ay pagka tinutulong natin sa ating kapwa, ayun ay bumabalik sa atin ang kasiyahan, nagre-reflect. Yun ang tinatawag na karma. Good karma. Nakakawan. Ayun nga, pala hindi pa nakapag-subscribe siya, hindi pa nakapag-follow sa ating mga kwentuhan. Magpalo na tayo. O siya, sige, hanggang sa muli.